Ayan, hello guys. So, ang ating PAP ngayon, kung titingnan natin dito sa CoinMarketCap, check natin yung value, yung kanyang price. Ayan, so 0.16 na kapon 0.1, 0.15. Parang ganon. So, tumataas na siya kahit papano ang ating PAP ulit. So, magandang ano yan, magandang sign para tayo ay kumita ulit ng maganda. So, dahil nakakaipon tayo ng PAP dito sa ating Nibex, meron tayong naiipon dito na PAP, di ba? So, everyday, because meron akong hash rate na binili, so, parang isa ako sa nagme-maintain at nagsisecure ng blockchain ng PAP. So, lahat ng mga tao na nag-participate dito sa project na bumili ng hash rate ng PAP ay ito, nandito. Makikita natin dito kung magkano na ang total ng hash rate ngayon. So, 218,773,457 ang total network hash power. So, ang participation ko dyan, hash rate na binili ko is 176.94. So, i-times 10 mo lang yan. So, nasa $1,700 plus ang investment ko dito. And then, kumikita ako ng Popcoin. Everyday, meron akong 0.24. And then, meron akong pending to claim ngayon na 7.43 na PAP. Ayan. Ang total output ko na is nasa 68.93. So, yan ang nakuha kong total na PAP mula nung nag-stake ako. So, ngayon, pwede ko nang i-claim ito. So, bakit kailangan kong i-claim? Kasi ito, pwede mong ipasok na doon sa wallet mo, sa decentralized wallet. Kung gusto mo, pwede mo nang withdrawin yan. Depende sa'yo. Pero since ngayon ay mababa pa yung value ng coin, hindi natin yan gagawin. So, ayan. So, pwede natin i-claim yung 7.43. Ayan, claim successful. Nawala na siya. So, i-click natin yung wallet dito sa baba. Makikita natin dito yan kung saan siya. Ayan. Ito. So, mayroon akong 7.43 na PAP. So, ngayon, pwede kong i-withdraw. Pwede kong i-withdraw yung PAP. Yung PAP, withdrawin natin, ilipat natin sa ating decentralized wallet. All. Ayan. Confirm withdrawal. Okay, ayun. So, wala na siya dito. Nagbawas na. I-check natin sa ating wallet. Doon sa exchange wallet natin sa Nibex. Ayan. So, antayin na. Ay, naging 1,141. Ito na yung transaction niya, no? Tingnan natin sa asset, sa spot, and then click natin yung PAP. Ayan, ito yung pumasok. 7.4348 na PAP. So, nakita nyo guys. So, ganyan lang siya. So, kung sakaling ayan o, may oras o. 12:08, 2025, 15:38. So, ibig sabihin, alas 3:38. Ayan. So, ngayon, pwede nyo antayin yan para lumaki yung value ng ating PAP. Pwede nyo withdraw yan, pwede mong exchange sa USDT. Ayan. So, may mga currency na dyan na iba-iba. Pwede mo nang gamitin yan. So, ayan, may 1,141 na. Kahapon, 1,135 ang ating asset total dito sa ating Nivex. So, lahat ng asset na crypto, pwede mong i-store dito sa wallet mo sa Nivex. And then, marami kang pwedeng gawin dito. Participate sa mga trading, sa copy trading. Pwede kung may ka dyan. Pwede mag-participate dyan. So, yan guys, pinakita sa kanyo kung paano natin i-withdraw yung ating namamine na coin doon sa ating hash rate papunta sa ating wallet. So, yung wallet na yan, good as cash na yan kapag gusto mong ilabas papunta sa iyong GCash or papunta sa iyong bank account. Yan, pwede mo nang gawin yan anytime kasi wallet mo na yan. So, hindi mo na kailangan ng kung sino-sinong magdidikta sa'yo. Anytime pwede mong gawin yan. Pwede mong i-swap sa ibang crypto. Pwede mong i-trade. Ayan. So, yan guys. Kagandang ating ginagawa ngayon. So, ano bang merong bago ngayon?
may mga bagong opportunity ngayon guys actually. By the way, check natin yung luma na kwan, yung luma token, kung magkano ang luma token ngayon. Check natin ang ating luma token dito sa Avi.ai. Yan, ito, hanapin natin ang luma para ma-check din natin yung kanyang price, kung magkano ngayon ang price ng luma, isang luma. Ayan, so 1.3953 yan ang ano ngayon, ang price ng ating luma. So nakita naman natin yung kanyang performance dito sa graphs na to. Ayun, tumaas siya, umabot siya ng $1.7 nung hapon yata to. Yan, one day ito eh. So one day, isang araw, nag 1.7. Ngayon bumalik siya sa 1.3953. Ayan. So kung marami tayong luma na naipon, pwede na rin natin i-liquidate ito sa POP or sa USDT. Pwede na natin i-liquidate dahil yung kinikita natin doon sa sa mining ng luma ay earnings na yon. So wala nang problema kasi kita mo na yun. Pwede mo nang i-withdraw yun, pwede mo nang ipunin or palakihin pa yung price ng token. So depende sa'yo. So sa ngayon kasi, since bago pa tong project, malaki pang potential nito na pwedeng lumaki yung token. So more on holdings tayo ngayon and more on investing dito sa hash rate ng mga project na ito dahil magandang opportunity ito. Okay, ayan. So balik tayo dito sa ating POP sa NIBEX. Alright, ano pa ba? So yan, nakita nyo naman guys na meron tayong talagang existing na buhay na mga projects dito na pwede nating pagkakakitaan. Ayan, ito naman ay araw-araw nating araw-araw yan na pwede nating i-monitor dito sa ating dashboard. So far so good ang ating POP ecosystem. So sa mga gustong mag-participate, pwede kayong magtanong, pwede kayong tulungan kung paano ito ginagawa. So yan, so kung interested kayo, pwede nating pag-usapan yan kung paano kayo mag-invest dito sa program na ito, no? So wala tayong kinukuhang pera dito sa tao. It's according to their own free will and choice. Ayan, so kapag nakita mo itong opportunity at may gusto ka, so it depends sa risk sa risk factor na tinatawag. So lahat naman ng opportunity, lalo dito sa crypto space or sa mundo ng mga ganitong industriya, ay may risk naman talaga yan. Kahit sa sarili natin, kahit anong business man pasukin natin, laging may risk yan. Kahit yung buhay natin, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, parang ganun. So that's all about risk. So kailangan mo lang tingnan ng mabuti or alamin kung paano ka pwedeng kumita, no, sa lalong mabilis at madaling panahon. Okay, so yan ang dapat nating alalahanin sa lahat ng mga ginagawa natin. It comes with risk. Okay, so kung hindi tayo masyadong aral sa isang bagay, wag na lang tayong sumali. So kung meron naman kayong konting kaalaman, pwede mong aralin yan, palaguin ang iyong kaalaman, and then pwede kang mag-participate. So depende sa iyong kalooban. Okay, so yan guys, isang magandang opportunity ang sinare ko sa inyo. Sana pwede nyong i-consider na pag-aralan yung mga nangyayari ngayon sa mundo, lalong-lalo sa kalakalan ng ating mga kapirahan ngayon, no? So ang mundo ngayon nagkakaroon ng tinatawag na financial reset, no? Global financial reset. Naglilipatan ngayon yung mga asset ng mga mayayaman dito sa cryptocurrency. So kung kaya mo silang sabayan, yung pera mo na nakatago or naitabi, pwede mong i-transfer dito unti-unti sa crypto. So ayan, mas
mas safe, secure at transparent ang mga transaction dito na ginagawa sa blockchain. Unlike sa mga centralized institution na minsan kahit pera mo na ayaw pa nilang ibigay pag gusto mo nang kunin. So mga ganon. So dito wala na. It's all in your hands. Kung anong gusto mong gawin sa iyong mga asset na nasa wallet. Yun lang kagandahan niya, guys. Okay, so that's all for now and see you sa ibang mga tutorial, sa ibang mga opportunities na pwede kong i-share sa aking YouTube. Pwede nyong panoorin at abangan. Okay, bye-bye.